Magandang oras mga kahugot. Pakitutukan pong mabuti ang bawat salita ng kwentong ito sapagkat mabilis ang transition, baka hindi nyo masundan ang kwento. Ito po ay resulta ng pagpapaikse ng ating story sender ng kanyang kwentong napakahaba kasi. So paalala na lang ulit sa mga nagbabalak pa rin mag-send ng kanilang mga kwento, 7,500 words po ang maximum ng isang kwento. Not unless meron kang part 2. Pakinggan na mga kahugot ang kwento ng kahugot nating si Vilma, hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kahugot, Grade 5 ako nung akala ko nakakita ako ng artista sa tabing dagat sa aming barangay sa Candon, Ilocos Sur. Isang babaeng maputi, matangkad, kulot-kulot ang buhok at naka-shades ng itim na medyo malaki. Magara ang kanyang bestidang bulaklakin. Talagang nakakamangha ang kanyang anyo at maraming tao ang nakabuntot sa kanya. Hindi pala siya artista. Siya pala si Ma'am Cristina na bunsong anak ni na Lolo Arce at Lola Ibing at noon ay pinaglalamayan si Lolo Arce matapos itong pumanaw dahil sa katandaan. Nung sumunod na araw, nakakita ulit ako ng isang magandang babae at mas maganda siya kesa kay Ma'am Cristina. Siya naman si Mabel, nakatatandang kapatid ni Ma'am Cristina at pareho silang galing ng Amerika at dumating lang upang makita pa ang kanilang pumanaw na ama. Mabubuting tao sina Lolo Arce at Lola Ibing. Sila ay kapitbahay lang namin. Isang bahay lang ang pagitan ng aming bahay sa kanilang bahay. Ang katabi nila mismo ay bahay ng Uncle Andong ko na katiwala ng dalawang matanda. Matulungon sila sa kanilang kapwa kahit na kung titingnan ang bahay nila ay simple lang. Malaki ngunit luma at wala pa nga silang bakod. Hindi kagaya ng ibang may kaya sa aming barangay na matatayog at pinturado ang mga bahay at nagtataasan pa ang kanilang mga bakod. Si Mabel ang tunay na maganda para sa akin dahil kahit wala siyang makeup at manipis na lipstick lang ang gamit ay maganda talaga siya. Napakaamo ng kanyang mukha kumpara kay Ma'am Cristina na medyo makapal kung mag-makeup at patong-patong pa ang mga alahas kaya't kung titingnan mo ay para siyang masungit. Si Mabel, nakalugay ang buhok na parang kay gaan. Konting hangin lang ay nililipad ang kanyang magandang buhok. Medyo may alon ng konti, lampas balikat lang. May anak si Mabel, puti, brown ang mata at buhok. Siya si Taniel na noon ay 8 years old lang. Poging-pogi si Taniel pero malikot, makulit at nakapagtataka dahil Ilocano siya. Si Kuya Rocky na panganay na anak ni Uncle Andong ang kumausap noon kay Taniel. "What's your name?" Tanong ni Kuya Rocky na that time ay high school na. Ako naman ay grade 4 pa lang. "Taniel," sagot naman ni Taniel. "How old are you?" Tanong ulit ni Kuya Rocky. 8. "Anaking Inglesin manong tayo Ilocano ak?" Sagot niya tsaka tumakbo. Natawa na lang kami noon. Yun pala ay hindi naman galing ng Amerika si Taniel. Galing lang siya sa Marcos, Ilocos Norte. Doon siya lumaki sa pangangalaga ni Auntie Amelia na matandang dalaga at kapatid din ni Mabel at Ma'am Cristina. Si Mabel ay matagal na sa Amerika. 1 year old pa lang daw si Taniel nung iwanan niya ito kay Auntie Amelia at noon lang siya ulit nakauwi. Nung mamatay ang tatay nilang si Lolo Arce and that time ay 8 years old na si Taniel.
Matagal ko nang gusto mag-share ng story ko kahugot pero ngayon lang ako magsisimula at hindi ko alam kung gaano katagal bago ko ito matapos dahil isisingit-singit ko lang kapag wala akong ginagawa. Ako nga pala si Vilma. Oo, galing kay Ate V ang pangalan ko dahil ang aking ina ay isang diehard Vilmanian noon at mahilig sa mga artista. 5 kaming magkakapatid, 4 kaming babae, 1 lang ang lalaki. At ang mga pangalan naming mga babae ay pangalan ng mga paboritong artista ni nanay noon. Yung bunso at nag-iisang lalaki lang ang hindi pangalang artista dahil ibinigay naman sa kanya ang pangalan ni tatay na Rodolfo, pero ang kanyang palayaw ay pang-artista pa rin, Dolphy. Ang sumunod sa akin ay si Marian. Kuha sa pangalan ng artistang hindi si Marian Rivera dahil wala pa si Marian Rivera noon sa Philippine showbiz. Marian de la Riva. Ewan ko kung kilala nyo ang artistang ito. Pangatlo sa amin ay si Hilda. Mula naman sa pangalan ni Hilda Coronel, ang pinakamagandang artistang Pinay para sa akin. Pang-4 at bunsong babaeng kapatid ko ay si Lorna Tolentino. Pero utang na loob mga kahugot, huwag nyo na sanang asahan na mukhang artista din kaming magkakapatid dahil hindi po. Naging bahagi lang talaga ng kahibangan sa artista ng aming ina noon ang bigyan kami ng mga ganitong pangalan. Pero hindi naman po kami mga pangit. At least nasasabi ko yan ngayon pero dati, nung bata pa ako ay pangit talaga ang tingin ko sa sarili ko. At sobra akong naiinis sa buhok kong parang buhok ng ita. Kinky siya kahugot. Kulot na tila buhok ng Aprikana. May mga nagbibiro pa nga sa akin noon, mga bastos na binata na nagsasabing kay aga ko daw tinubuan ng bulbul pero bakit sa ulo ko naman daw tumubo. Noong maliit pa ako kahugot, tinatawag pa nga nila akong Webster eh. Siguro 5 years old ako hanggang 8 years old ako noon at gupit lalaki kasi ang gupit ko. Si tatay ang nanggugupit sa akin. May kapitbahay kaming konsehal noon, katapat ng bahay namin ang bahay nila at sila ang unang nagkaroon ng malaking TV at nakabitan ng cable. Ang kanilang TV ay nasa maluwang nilang terrace at kahit sino ay pwedeng makipanood. Hindi sila nagdadamot dahil nga konsehal ng barangay. Natural kami mga bata ay nagkukumpulan doon halos gabi-gabi kahit na hindi namin naiintindihan kung minsan ang pinapanood nila dahil English. Isa sa sinusubaybayan nila noon ay yung TV sitcom na Webster at doon nga nila nakuha ang panuksong nila sa akin noon. Si Webster sa TV sitcom na yon ay batang lalaking negro na namatay ang mga magulang sa car accident at kaya siya inampon ng mag-asawang puti. Si Webster ang bida sa sitcom na yon dahil siya ay matalinong bata. Dahil gupit lalaki ako noon ay tinatawag nila akong Webster. Napapahiya at napipikon ako noon kaya naman hindi na ako pumayag ulit na gupitan pa ako ni tatay ng gupit lalaki. Nagpahaba na ako noon ng buhok. Itong buhok na ito talaga ang nag-down ng sobra sa self-esteem ko noon kahugot kasi noong humahaba na, sinasabi naman nilang para daw labba ang ulo ko. Pasensya na hindi ko alam ang Tagalog ng labba. Rice basket sa English. Basta ito ay yari sa kawayan na hinabi, parang malalim na palanggana. Ginagamit kadalasan na lagayan ng palay. Ganon daw ang ulo ko noon kapag humahaba na ang buhok ko.
Sa aming apat na magkakapatid na babae, si Hilda ang may magandang mukha pero totomboy-tomboy naman ng mga bata hanggang sa magdalagita kami. Pero siguro maniniwala din kayo mga kahugot kapag sinabi kong kahit simple lang ang ating mga itsura ay meron at merong isa o ilang tao na magagandahan sa atin. Hahangaan tayo kasi nga beauty is in the eye of the beholder. At ako kahugot, meron din talagang ilang nagsabing maganda ako at nag-effort din naman silang paibigin ako. Isa sa mga lalaking iyon ang aking napangasawa kahit na masasabing medyo late na akong nakasal sa edad na 32. Pero bakit naman ako humantong sa edad na yon, 32 bago nakasal? Ang tungkol dito mga kahugot ang masasabi kong highlight nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Una ako nakadama ng pagkagusto sa isang lalaki nung grade 6 na ako, 12 anyos. Ito ay para kay Damian na gwapo para sa akin. Ipinagkalat ng mga pinsan ko ang tungkol sa pagkakrash ko kay Damian. Bumuo pa sila ng pangalan ng aming love team daw ni Damian ngunit kay pangit naman ng kinalabasan, Damville. Damian at Vilma daw kaya Damville, pero kung big kasi naman nila ay hindi Damville kundi Dumbbell na sa Ilocano ay bobo o mahina ang utak. Si Taniel ang pinakamalakas mang asar noon. Oo nga pala, simula nung mamatay si Lolo Arce na lolo ni Taniel ay sa aming barangay na rin sila tumira. Kasama si Auntie Amelia sa bahay ni Lola Ibing para daw may makasama si Lola Ibing. Noong grade 6 na ako, mas matangkad na sa akin si Taniel kahit na grade 4 pa lang siya noon. Kapitbahay namin sila kaya't kasama namin siya pag maglalakad kami papasok at pauwi galing ng school. Sa umaga, laging wala sa mood si Taniel na parang napilitan lang talaga siyang pumasok ng eskwela. Pero kapag uwian na sa hapon, masaya siya at napakakulit. Madalas kapag uwian na ng hapon, nakaugalian niya na ipatong ang kamay niya sa ulo ko at hahawakan na parang bola ng basketball. Palibhasa kasi bilog na bilog ang ulo ko noon kasi simula nung magka-crush na ako kay Damian ay never na akong naglugay ulit ng buhok. 5 to 10 minutes lagi ang inilalaan ko sa pagpusod pa lang ng buhok ko. Binat na binat sa anit ko. Tapos ang matitirang buhok, bibilugin ko pa rin sa likod ng ulo ko tsaka ko lalagyan ng nest clip kaya't parang meron pa ulit akong mas maliit na ulo sa likod ng ulo ko. At kapag nga hinahawakan ni Tanya lang ang ulo ko na parang bola, naiinis ako. Naging eksperto ako noon sa mabilis na pagsiko sa tagiliran niya once na ipapatong niya na ang kamay niya sa ulo ko. Sa mga kalokohang trip ni Tanyel noon, hindi ako natutuwa. Pero kapag tungkol kay Damian, mabait ako sa kanya. Close kasi sila ni Damian kasi magkalaro lagi sila sa basketball. At parang si Tanyel noon ang naging tulay namin ni Damian. Nasira lang ang closeness ni Nathaniel at Damian nung may nag-transfer sa school namin. Siya si Ashley na naging kaklase namin ni Damian sa grade 6 at kaagad kong pinagsilosan si Ashley dahil kaagad namang nagpakita si Damian ng pagkagusto kay Ashley. Isang hapong uwian galing ng school ay nakapagtatakang sumabay sa amin si Damian. Iba ang daan niya pero sabi niya ay pupunta daw siya sa tita niya na taga Purok namin. Magkapurok kami ni Ashley. Habang daan ay nagkaroon ng tuksuhan.
Si Violeta na likas na matabilang dila pero bobo sa klase ang nagsabing, "Oy Damian, paano yan? Sinong pipiliin mo kina Vilma at Ashley?" Ang sagot ni Damian ang totally nagpawala ng amor ko sa kanya nung hapong yon. "Vilma, bakit ka naman pipiliin yan? Ayoko nga magka-girlfriend ng babaeng tinubuan ng bulbul sa ulo." Sabi niya tsaka patumawa. Noon ay gusto ko na lang tumakbo habang umiiyak. Pero biglang minura at sinugod ni Taniel si Damian. Okay na naman, bastos ng iwat mo ah." Narinig kong galit na sinabi ni Taniel kasabay ng pagsugod niya kay Damian. Nasuntok ni Taniel si Damian sa mukha bago sila naawat ng mga kasabay naming boys na lahat ay tropa ni Taniel. Hindi na rin lumaban si Damian dahil alam niyang malalamog siya sa dami ng kakampi ni Taniel. Noong sumunod na hapon uwian ulit, naasiwa ako sa ginagawa ni Taniel. Inaakbay-akbayan niya ako at nung una okay lang yon kasi ang turing ko sa kanya ay nakababatang kapatid. 8 years old lang kasi siya nung lumipat siya sa amin. Matapos mamatay si Lolo Arce, 10 ako noon kaya't naging magkalaro kami. Lagi siyang binibilin sa akin ni Auntie Amelia at Lola Ibing lalo na kapag sa tabing dagat kami maglalaro ng hapon. That time na grade 6 na ako, grade 4 pa lang si Taniel. At oo, mas matangkad siya sa akin pero sa halip nga na sa tuktok ng ulo ko niya ipatong ang kamay niya nung hapon na yun ay sa balikat ko naman at ang sabi pa niya, "Oy, bagay kami ni Vilma, di ba?" May sumagot ng oo. Yung mga kadikit talaga niya. Mga babae naman sumagot ng hindi. Pero ang sagot ni Taniel sa mga girls na sumagot ng hindi ay ganito. Umapal kay lang taon mangyat kanyayo. Shock, kayat ko ni Vilma. Ato ito tagbaling nga asawa." Tinanggal ko ang kamay ni Taniel sa pagkakaakbay niya sa akin noon dahil sobra akong naasiwa sa sinabi niya sa mga girls. Sa Tagalog kasi ay ganito yon. Inggit lang kayo dahil walang nagkakagusto sa inyo. Ako, gusto ko tong si Vilma at siya ang magiging asawa ko pagdating ng araw. First year na ako sa high school, grade 5 naman si Taniel nung kinuha na siya ng mami niya at isinama na sa US. Medyo nalungkot ako noon kasi nabawasan ako ng mabuting kaibigan. O kahugot, kaibigan lang ang turing ko kay Taniel noon kahit na lagi niya akong binibiro na gusto nga niya ako. Sa pabirong paraan ay parang nanliligaw siya. Naging malambing at sweet siya sa akin na parang nanliligaw nga. Pero hindi kasi ganun ang tingin ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya noon ay little brother. Gabi bago sila umalis ng Ilocos kinabukasan ay nagpunta si Taniel sa bahay pero naghuhugos ako noon ng sangkaterbang pinggan at mga pinaglulutuan ni nanay kaya hindi ko siya nakaharap kaagad. Si Hilda na kapatid kong to, tomboy-tomboy noon nang nakausap niya. Hindi ako nahintay ni Taniel pero noong nag-aayos na kami ng tutulugan namin ng mga kapatid ko ay narinig ko ang boses niya sa kalsada. Tinatawag ang pangalan ko. Lumabas kami ni Hilda pero nung makita ni Taniel si Hilda, ang sabi niya, "Diyan ka pa ilang Hil, adalang ibagakin manang mo." Ang sabi niya sa Tagalog, "Doon ka muna Hil, may sasabihin lang ako sa ate mo." Pumasok na si Hilda sa bahay. May dinukot sa bulsa niya si Taniel, sing-sing. Kinuha niya ang kamay ko.
Pinatingaro ko pa ang daliri ko dahil akala ko isusuot niya sa daliri ko pero hindi pala. Sa halip ay ibinukas niya ang palad ko at saka niya inilagay doon ang singsing. Para siyang silver na may bato. Nakatitig ako sa singsing nung bigla niya akong hinalikan sa labi ko. Nagulat ako pero hindi ako nakapagsalita. Ay ayating ka Vilma. Agsubliak to. Orayan na ka. Gulat pa ako noon sa ginawa niya tapos bigla pa niya akong niyakap at inayaan ko na lang siya. Sige, mapana kong dungo. Paalam niya tsaka lumakad na palayo. Pumasok na rin ako sa bakuran namin pero sobra pa rin ang pagtataka at pagkalito ko. Lumabas ulit ako ng bakuran at tiningnan ko si Taniel. Medyo malayo na siya. Tapos bigla siyang napalingon ulit. Kumaway tsaka nag-flying kiss. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, ang sabi ni Taniel nung ilagay niya ang singsing sa palad ko, mahal kita Vilma, babalik ako. Hintayin mo ako ha. Oo, nagulat at nalito ako noon pero madali ko lang nakalimutan ang pangyayaring yon, maging si Taniel. Nakalimutan ko kasi nga wala pa siyang espesyal na pitak sa puso ko noon. Kahit kasi mas malaki siya sa akin ay bata pa rin ang tingin ko sa kanya. Itinago ko lang ang singsing na binigay niya sa aking aparador. Hindi ko isinusuot kasi nga ayokong bigyan ng espesyal na kahulugan ang nangyari kahit pa siya ang unang nakahalik sa aking mga labi. Bago matapos ang school year na yon ng first year ako sa high school ay may pinayagan akong manligaw sa akin. Siya si Fernan, nakaklase ko din. May itsura naman si Fernan kung hindi lang siya maitim. Palibhasa kasi grade 5 pa lang daw siya ay babad na siya sa mga gawaing kuman o yung taniman ng gulay. Magsasaka ang kanyang pamilya pero hindi sa kanila ang lupa kundi sa uncle ng papa niya. Grade 5 daw siya ay nakakapag-araro na siya ng tumana na nag-iisa. I mean, hindi na inaalalayan ng papa niya. Nung first year nga kami, namimintog na mga muscle niya sa braso at may abs na siya. Mahilig kasi ang mga boys na maghubad ng t-shirt o polo kapag sila ang cleaners. Si Fernan pa naman, todo bigay kapag naglalampaso sa sahig ng aming classroom. Ang nagustuhan ko pa kay Fernan ay ang kasipagan niya. Hindi rin siya bobo kagaya ng karamihan sa mga boys at hindi siya mabarkada. Mayroon lang siyang nag-iisang best friend na si Choi na mukhang morenong inchik na mataba. Nakakatuwa ang itsura ni Choi kahugot. Kay liit na mga mata na kapag tumatawa ay halos nawawala. Nagmarka sa akin si Fernan nung mabully siya sa agri-zone ng school. Yung lugar kung saan kami nag-garden. Kami kasi ay may kanya-kanyang garden, bali 2 estudyante per garden. Kinaiinggitan noon ang garden ni na Fernan at Choi dahil sa kailulusog ng mga tanim nilang gabing pula. Sinadyang sagasaan, tapak-tapakan ng mga magbabarkadang bully. Hindi pala away si Fernan pero syempre nagalit siya sa ginawa ng mga bully. Nagkainitan at bumilib ako sa galing ni Fernan sa suntukan. Ang lalakas ng mga banat niya. Mag-isa lang siya laban sa 3 pero tumumba ang mga kalaban niya. Si Choi ang lumapit sa akin isang hapon at may inabot na kapirasong papel. Maikling note mula kay Fernan.
Hi Vilma, mabalin nagharimken ka. Song batang kumaday to'y. Okay lang numadim nga mas okay no kayat mo. Sa Tagalog kahugot. Hi Vilma, pwede bang manligaw sa'yo? Sagutin mo sana ito. Okay lang kung ayaw mo pero mas okay kung gusto mo. Hindi ko kaagad sinagot. Siguro 3 araw ang dumaan bago magsimula ang final exam. Kinulit ako ni Choi tungkol sa sagot ko daw sa sulat ng kaibigan niya. Nagsulat naman ako at ang sabi ko, ano naman ang nagustuhan mo sa akin, Fernan? Ang pangit-pangit ko. Wala ka bang makitang iba dyan? Binigay ko kay Choi. Nagpunta siya kay Fernan. Nasilip kong nakangiti si Fernan nung muli siyang magsulat, then inabot kay Choi. Diretso naman si Choi sa akin. Binasa ko ang sulat. Hindi ka pangit, Vilma. Magustuhan ba kita kung pangit ka? Pero hindi itsurang dahilan kung bakit napamahal ka sa akin kundi ang ugali mo. Sana payagan nak nga manligaw kang ka. Ito ang tagkalong sulat niya, Tagalog Ilocano. Napapangiti ako noon at susulat pa sana ako pero nagdatingan na mga kaklase at teacher naming nanggaling lang sa meeting noon. Hindi ko na nasagot ang sulat ni Fernan pero kinahapunan, nung uwian na ay binuntutan nila ako. Nakita kong tinutulak-tulak ni Choi si Fernan. Hanak nga tagabo nga ibaon-baon mulatan. Asag gamisuna si kamang ibaga. Narinig kong sigaw ni Choi sa matinis niyang boses. Sa Tagalog ay, hindi mo ako alila para utos-utusan mo ako. Ikaw ang lumapit sa kanya at ikaw ang magsabi sa kanya. Maya-maya kasabay ko na sa paglalakad si Fernan at ang sabi niya, Vilma, Jason bat mo nga'y, mabalin na agaram keng ka. Yung sagot ko daw sa tanong niya na kung pwede siyang manligaw sa akin, sinagot ko naman, uwan latan Fernan ngam simple am lang Ubing tapay, ang mga numakaungit tinaganak ta. Gumuha po si Fernan dahil sa matamis ng ngiti niya nung marinig niya ang sinabi kong, oo na Fernan. Pero simplehan mo lang ha, mga bata pa tayo. Baka magalit ng mga magulang natin. Malayo ang barangay ni na Fernan sa barangay namin. Tabing dagat kami, sila ay nasa boundary ng Candon at Banayoyo pero nung bakasyon ay 2 beses din siyang nakapaglibot sa amin at magalang pang humarap sa mga magulang ko. Kasama niya noon ang kuya niyang binata na may tricycle. May mga dala silang madami at iba't ibang klaseng gulay nung unang punta nila. Pangalawa naman ay kalahating sako ng fresh na mais. Na-impress sa kanya ang tatay ko. Sabi pa niya, parang siya lang daw si Fernan nung garong edad siya at nanliligaw na siya kay nanay. Pareho daw sila ng estilo pero si nanay medyo naging nega sa pagsasabing, Vilma, nakikita mo na siguro kung anong klaseng buhay lang ang magiging buhay mo at ng pamilya mo kung kagaya lang nitong ama mo ang magiging asawa mo. Hindi ako nag-react sa sinabi ni nanay. Hindi ako nalungkot. Sa halip ay masaya pa ako dahil hindi nila ako pinagalitan kaya parang legal na sa kanila ang panliligaw ni Fernan. At dahil ayan, nakikita kong mahigit 3,000 words na itong natatype ko, fast forward na tayo kahugot. Sinagot ko si Fernan nung 3rd year na kami sa high school bago kami mag-JS prom. O kahugot, nakumbinsi ako ng teacher ko na sumali sa JS. Kinumbinsi ko naman si Fernan na kami ang magka-partner pero last minute ay nagbago din ang isip naming dalawa. Pareho kaming geologs noon, yun ang totoo. Hindi kami sanay magsuot ng formal na damit na siyang kailangan sa JS. Pero liban doon ay nanghihinayang din ako sa perang pangrenta sa cocktail dress kaya hindi na kami sumali. February 14 ng hapon, kinagabihan ng JS prom, dumating sa bahay si Fernan dala ang motor ng kuya niya.
May dala siyang 3 klase ng root crop, kamote, kamoteng kahoy at toge. Puro bagasmet ti pasarabong balong. Bati ni tatay sa kanya noon. Bagas kasi ang tawag namin sa root crop. Bagas ti kamote, kasi ang kamote ay may talbos din at ang tawag namin doon ay ugot ti kamote. Pag root crop nga ng kamote ay bagas ti kamote. Bagas ti kamote, bagas ti kasaba, bagas ti toge. Nakangiting sabi ni Papa habang binubulatlat ang laman ng sakong dala ni Fernan. Natawa ako sa sagot ni Fernan kahugot. Ang sabi niya, kasta nga talaga tata ata nabagas nga ron ti pinagdungok kin Vilma. May malungkot na balita si Fernan nung araw na yon. Gagawin na raw subdivision ang taniman nila ng gulay. Binenta na raw ng uncle niya ang lupa kaya't maghahanap na sila ng ibang masasaka. Baka daw mapunta na sila sa Pangasinan na probinsya naman ng mama niya at iyon nga Kuya Bono ang nangyari bago matapos ang bakasyon. Dumating ng gabi si Fernan na nakainom. Inaya niya ako sa tabing dagat na ilang hakbang lang naman ang layo mula sa bahay namin. Doon ay nagkaroon kami ng romantic pero dramatic moment din. Umiyak si Fernan dahil magkakalayo na raw kami. Itatagalog ko na lang ang lahat ng pag-uusap namin noon. Ang sabi niya, Vilma, natatakot ako na baka magkagusto ko sa iba kapag nasa malayo na ako. Mahal na mahal kita at ayokong mangyari yun. Bakit ganun ba ang tingin mo sa akin, Fernan? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman pero tingnan mo kasi ako. Mahirap lang ako at baka hindi ko pa matupad ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral. Paano kapag nakakita ka ng lalaking mas gwapo, may kaya, nag-aaral, mabait, magalang? Hindi ako gagawa ng ikakasira natin, Fernan. Pwede ba wag kang madrama? Diyan lang naman ang Pangasinan. Kung makaimot ka para kang pupunta sa Russia. Vilma, pwede ba kitang halikan? O sige, sagot ko. At noon ko palang naalala ulit si Taniel na siyang unang nakahalik sa mga labi ko. Hinawakan ni Fernan ang kamay ko at marahan akong hinila sa isang bangka sa dalampasigan. Doon niya ako masuyong hinagkan. Masuyo nung una pero naging maalab na nung sumunod hanggang sa naglikot na mga kamay niya na pinipigilan ko naman. Fernan, huwag ganyan Saway ko pa. Vilma, kung talagang mahal mo ako, ibigay mo na sa akin yan. Para mas maniwala ako na hindi mo talaga ako papalitan. Magiging kampante ako kahit nasa malayo ako. Hindi na ako matatakot na mahulog ko sa iba. Sige na, Vilma, please. Sige na. Sumira ako sa pangako ko kay Fernan pero hindi ko alam kung valid pa yon dahil nung gabing yon sa dalampasigan ay nag-away kami ni Fernan. Naghiwalay kami nung gabing yon na galit ako sa kanya. Iniwan ko siya sa bangka. Tumakbo ako pa uwi dahil natakot ako sa gusto niyang mangyari. Nagiging agresibo na kasi siya noon na parang hindi siya papayag na walang mangyari sa amin. Noong panahon yun kahugot ay hindi pa uso ang cellphone. At hindi naman niya ako sinulatan man lang nung nasa Pangasinan na siya. Isang taon akong naghintay na sulatan niya ako. Buong school year ng 4th year ako, kapag may darating na sulat sa classroom namin, nagpipray ako na sana sulat na yun ni Fernan pero wala pa rin. Nagtapos ako ng high school, hindi ko alam kung nagtapos din si Fernan sa Pangasinan.
Kumuha ako ng kursong BS in Commerce, major in Banking and Finance kasi pangarap ko noon ang makapagtrabaho sa bangko para pumuti ako. Siyempre kasi maghapon sila sa loob ng di-aircon na opisina. Hayaan nyo na, bata pa ako noon kaya't mababaw pa ang kaligayahan ko. College, may ilan ding nagkagusto at nagparamdam sa akin pero bilang isang bagong college student noon ay desidida akong pagbutihin ang pag-aaral ko. At isa pa ay, hindi naman kami nag-break ni Fernan kaya't hindi ko inalis yung pag-asang kung hindi man niya ako masusulatan ay darating siya sa amin isang araw. Noong second year na ako kahugot ay napasok din akong student assistant sa office ng College of Commerce. Ang kapalit nun ay hindi lang libre na tuition fee kundi may allowance pa buwan-buwan. Yun nga lang, gabi na ako kapag nakakauwi sa aming bahay dahil uuwi lang kami kapag magsasara na ang office bandang 7:00 ng gabi. 3 taon kahugot na nakasanayan ko ang buhay na ganon, aral, trabaho sa office, buhay sa bahay sa gabi at walang love life. Bakasyon noong katatapos ko lang ng third year college, pumanaw na rin si Lola Ibing. Nag-uwian ng mga anak at apo niya mula sa Amerika, sina Ma'am Christina at Mabel at apo niyang si Taniel. Noong bumaba sila ng sasakyan, pakiramdam ko ako ang unang hinanap ni Taniel. Dahil ang mga kasamahan niya sa sasakyan ay dumiretso sa bahay ni Lola Ibing, samantalang siya dumiretso sa akin. Nakilala ko pa rin siya kahit na malaki ang pinagbago ng itsura niya. Binata na, matangkad, gwapo, magandang pangangatawan. Ang hindi ko lang napaghandaan noon ay ang pagyakap at pagbuhat niya sa akin. Niyakap muna niya ako tsaka niya ako binuhat at inikot-ikot ng 2 beses. God knows how much I miss you. Paanas niyang sabi. Sa isip ko noon, wow, Inglesero na. Nung maibaba niya ako ay tinulak ko siya at sa salitang Ilocano ko pa rin sinabing doon siya dumiretso sa bahay ng lola niya. Parang noon pa lang niya na-realize na mali na sa akin siya dumiretso. Pinanood ko ang marahan niyang paglakad papunta sa bahay ng pumanaw niyang lola. Lumingon pa ulit sa akin bago dumiretso ng tuluyan at noon kahugot, hindi ko na maitatanggi sa sarili ko na pwede ko nang mahalin si Taniel kasi hindi na siya bata. Oo, mas bata siya sa akin ng 2 taon pero that time ay 20 na ako at 18 na siya. Naisip ko pa, siguro kaya bigla na lang nawala si Fernan sa buhay ko dahil may babalik pala. Masyadong ipinakita ni Taniel ang kagustuhan niyang makasama ako. Sabi pa niya, babalik din daw sila ng US, kaya susulitin daw niya ang bawat oras na kasama niya ako. Bakasyon noon pero pumapasok pa rin ako sa school kasi nga working student ako sa office ng College of Commerce at may mga estudyantang nagsa-summer class. Nakakauwi naman ako ng maaga, 4 p.m. kadalasan, at parang wala nang ginawa si Taniel kundi ang hintayin ako sa aking pag-uwi. Sa bahay namin siya madalas matulog nung pinaglalamayan pa si Lola Ibing. Silang dalawa ni Dolphy sa salas dahil hindi daw siya makatulog sa bahay ng lola niya dahil may lamay nga, maraming tao, maingay. Hindi siya nahihiyang maglambing sa akin kahit nakaharap sina mama at papa. Well, nasabi niya noong unang gabi pa lang niya, sa salitang Ilocano pa na magiging manugang daw siya ng nanay at tatay ko. Hindi nagsalita si nanay noon. Ngumiti lang siya dahil alam kong nahihiya siya kay Taniel. Isang gabi inaya ko ni Taniel sa dagat. Naisip ko kaagad na baka may balak din siya
kagaya ng binalak noon sa akin ni Fernan na siyang dahilan ng pag-aaway namin. Sumama ako kay Taniel kahit may kutob ako, pero handa ako kahugot sa anumang pwedeng mangyari. Kung kukunin ni Taniel ang pagkababae ko, ibibigay ko. Total, dalaga na ako at makabago na ang mundo. Isa pa, half American ang kasama ko. Hindi sila conservative kaya't makikiayon ako. At hindi ako nagkamali kahugot. Yun nga ang gustong mangyari ni Taniel, pero bago ako bumigay ay sinabi ko sa kanyang ganito. Oy Taniel, hindi porket Amerikano ka basta ka nalang kukuha ng babaeng hindi mo naman nobya. Hindi nobya? Ikaw hindi ko nobya? Bakit nobya mo ba ako? Nagkamot pa siya ng ulo bago sinabing, Vilma, 10 years old pa lang ako, alam mo na mahal kita. Nung umalis ako, sinabi ko sa'yo na mahal kita. Hintayin mo ako. Oo, sinabi mo nga yun, pero hindi ka naman nanligaw At hindi kita sinagot kaya technically hindi mo ako nobya. Teka, nasan yung singsing ng lola ko? Singsing ng lola mo? Yung binigay ko sa'yo nun. White gold yun at diamond ng bato nun. Nasaan na yun? Nasa bahay, nakatago. Sagot ko kahit gulat ako dahil noon ko lang nalaman na ganun pala kahalaga ang singsing na yon. Sayang, isusuot ko sana sa daliri mo ngayon at magpapromise ako na pakakasalan kita sa susunod na uwi ko dito. Pakakasalan? Hindi ka mga nanliligaw. Okay, niligawan na kita ngayon. Vilma, mahal na mahal kita. Maniwala ka. Kahit isang babae sa Amerika wala akong pinatulan dahil sa isip at puso ko, ikaw lang. Mahal na mahal kita. Vilma, mahal mo rin ba ako? Oo, Taniel. Mahal din kita. Pagkatapos ng kahugot ay siniil niya ako ng halik. At doon na rin sa kubong iyon sa tabi ng dagat ay pinalasap sa akin ni Taniel ang hapde at kirot ng pag-angkin niya sa akin. May nakakita sa amin. Alam ko yun. Noong papunta pa lang kami ng dagat ay alam kong merong nag-aarudok na nakasudod sa amin. Pasensya na at hindi ko alam ang Tagalog ng agar-arudok. Yung parang nakayuko pa, nagtatago sa kung saan-saan para hindi ko makita pero nakita ko. Hinayaan ko lang. Hindi ako umimik dahil public property ang dagat. Isa pa, gusto ko rin talagang may magiging saksi na may relasyon kami ni Taniel. Nakalibing na si Lola Ibing nung kumalat na ang chismis na siyang dahilan kung bakit kinompronta ako ng mga magulang ko. Umamin ako. Sinampal ako ni nanay. Nakakahiya daw ako. Balangkantis kang babae, sabi pa sa akin noon ni mama. Pero alam kong hindi siya ganun kagalit. Kilala ko si mama kapag galit siya at kung galit-galitan lang siya. Pero that time ay nandito pa si Nathaniel at araw-araw ko siyang kasama. Minsan nga, sinasadya ko pa siyang ayaing bumili sa malaking tindahan sa dulo ng barangay para maiparada ko siya at makita nilang magkasama kami. Masaya kami, marupok lang kami. Alam kong mababa ang tingin sa akin ng mga tao noon pero itinataas ako ng pagmamahal ni Taniel. Alam niya ang tingin ng mga tao sa amin noon at hindi siya apektado. Ang sabi nga niya, hayaan mo lang silang pagchismisan tayo. Pagbalik ko, iimbitahin ko silang lahat sa kasal natin at magbabago ng tingin nila sa atin. Muli siyang nangako noong gabi bago sila umuwi kinabukasan. Inaya ulit niya ako sa dalampasigan noon, kabilugan pa ng buwan, at lumuhod siya sa harap ko habang hawak niya ang napakahalaga palang singsing ni Lola Ibing na ibinigay sa kanya upang ibigay sa akin noong first time niyang pumunta ng Amerika. Will you marry me in 1998?
Ito ang sinambit niya habang hawak niya ang singsing at nakaluhod sa harap ko. That time kasi Kuya Bono ay 1994 pa lang. Yes, sagot ko. Tumayo siya at tuluyang isinuot ang singsing sa daliri ko. Huwag mo nang huhubarin yan ha. Hindi yan para sa aparador mo. Para yan sa daliri mo. Simbolo ng pag-ibig ko para sa'yo. Matatas pa rin niyang sabi sa salitang Ilocano. Okay, sagot ko lang. And Vilma, 4 years mo lang akong hihintayin. Pagbalik ko, magiging misis na kita. Can you promise me, maghihintay ka? Siyempre naman. Ibinigay ko na lahat sa'yo, Tanyel. Alangang hindi pa kita hintayin. Pwede bang sabihin mo, Vilma, na mahal mo ako kaya mo ako hihintayin? Hindi yung, ano yung sinabi mo? Oo, mahal kita kaya kita hihintayin. Salamat. Mahal na mahal kita. Lahat ng pagsisikap ko sa Amerika para sa atin lahat yun. Para sa kinabukasan natin at ng mga magiging anak natin. Noong gabing yun Kahugot ay may nangyayari ulit sa amin pero hindi na doon sa kubo. Naghanda talaga si Tanyel lang hindi ko alam. Yung bangka ng kaibigan niya, bago pa noon, may mga gamit na pala doon, banig, unan, kumot at lampara. Nagbangka kami papuntang dagat at doon kami nagtampisaw sa kaligayahan na parang wala ng bukas. Nagtalik kami 2 beses habang nakalutang ang bangkang umuuga-uga sa ibabaw ng malalim na tubig ng dagat. At iyon Kahugot ay hindi ko pinagsisihan kahit na nabuntis akong walang ama ang isinilang kong bata. Lalaki at hawig sa kanyang amang si Tanyel. Pinangalanan ko itong John Nathaniel. John ay mula sa pangalan ng tatay kong si Juan dahil si tatay ang sobra at umaapaw ang paggiliw at pagmamahal sa aking anak. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga tao na kesyo walang ama ang anak ko, bastardo. Proud na proud pa rin siyang kinakarga ang anak ko tuwing umaga habang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. At noong nakakalakad ng anak ko, karay-karay niya kapag lilibot siya sa barangay. Walang gustong maniwala noon na wala kaming communication ni Tanyel pero yun ang totoo Kahugot. Kumapit lang talaga ako sa pangako niyang babalik siya ng 1998 pero lumagpas na ang 1998 at walang Tanyel na bumalik. May mga tumatawag sa anak kong Amerikanong bastardo. Nasasaktan ako pero wala akong magawa dahil totoo naman. Bakit pa ako makikipag-away kung wala namang malakas na depensa upang kontrahin ang mga sinasabi nila? Mahal na mahal ko ang anak ko at wala akong dapat ikahiya. Si nanay lang ang sobrang apektado at siyang nahilig sa pakikipag-away sa mga taong nanglalait sa akin noon. Dati Kahugot payapang tao si nanay pero mula nung mga anak ko, naging palaaway siya. Hindi ko makakalimutan ang ganting lait noon ni nanay sa isang babaeng nakaaway niya. Karga din ang babaeng yon noon ang apo niya. Ang singhal ni nanay noon sa kaaway niya, "Na o kininang biring, umapal ka lang jay apok ta mistiso, kumpara ta apo kong makaslaputot ti maligno."
Hindi ko na itatranslate yon sa Tagalog, kahugot, sapagkat masama. Bahala na kayong mag-Google kung gusto nyo. Yung bahay at lupa dati ni Lola Biring, ibinenta ni Auntie Amelia dahil pinagpagamot niya. Sa pahintulot din siyempre ng iba pang kapatid niya. Nagkaroon kasi ng breast cancer si Auntie Amelia na mabuti na lang at naagapan naman, kaya't kalaunan ay nakapunta na rin siya ng Amerika. Pero since wala na silang property sa amin at wala nang kaanak si Taniel ang naligaw sa aming lugar na pwede ko sanang mapagsabihan na may anak na kami ni Taniel. Noong 2 years old na si Jan, nagpatuloy ako ng pag-aaral ko. Nahinto kasi ako kahit isang SEM na lang noon at gagraduate na ako, pero lumobo na kasi ang tiyan ko. Noong graduation ko, actually tapos na noon ang graduation at uwian na, may lalaking sumalubong sa akin, isang lalaking hindi ko inaasahang makita ko pang muli. Naka-polo shirt siya ng puti na sakto ang hapit sa maganda niyang katawan, black seda na pantalon ang itinerno niya, na para bang isang oras sigurong pinapalansya. May hawak siyang bouquet of red roses at isang regalo. Gwapo, lalo na't kay ganda ng kanyang ngiti. Moreno pero matipuno ang dibdib at mga bisig. Congratulations, Vilma. I'm so proud of you. Bati niya nung kaharap ko na siya. Perfect ang kanyang English accent, bagay na sobra kong ipinagtaka. Kaya naman nabiro ko pa siya. Ang sabi ko, Fernan, ikaw ba talaga tong kaharap ko? Paumanhin mga kahugod sapagkat kailangan nating putulin muna at napakahaba pa talaga. Antabayanan na lang ang part 2 na hindi naman magtatagal. Samantala, mag-shoutout muna tayo. Juliet Garcia Garasi, pa-shout kay Bono from Ilocos Norte, lagi nag-aabang, OFW from Singapore. Moises de la Cruz, pa-shout kuya ay kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Zoyong, pa-shout kuya kay Ate Jara Ge. Pero din sa lahat ng nakikinig sa'yo dito sa Malaysia. Cherisa Batayo Kafugawan, shoutout po dito sa Tuwaw. Maraming salamat, Cherisa. Daisy, shoutout to you. Shay Sabriel, cold morning. Shoutout po kay Ate Emma Cardena sa Peak of the Peak na nagturo sa akin kung paano magpa-shoutout sa programa mo. It's me, Leth Valdez ng Causeway Bay, Hong Kong. Thank you. Emma Cardenas, and to all the buggers out there, shout out kay Let Valdez ng Hong Kong from Emma of the Peak. Yeah, eto Sam, shout out ka, pa-shout out, always nag-aabang here. Maraming salamat. Kenneth Brian Rojas, pa-shout out, your Kuya Bono, palaging nag-aabang ng bagong kwento. Maraming salamat. Christy Baluang, shout out to you. Zel Oirevlis, shout out Kuya Bono dun sa asawa kong Iyaging na laging nakikinig sa'yo, Chris, ng Saikong, Hong Kong. Leonor Bachayda Tusi, shout kay Bono, palaging nag-aabang bagong kwento from Dilasag, Aurora. Maraming salamat. Rochelle Pascua del Rosario, 1,000, shout kay Bono sa asawa ko. Love you, mahal. Ingat ka pa rin dyan lagi. Miss you and thank you and God bless po. Lilibet Barin sa Sabado, shoutout kay Bono, always nakaabang from Minagbag, Quezon, Isabela. Maraming salamat, Lilibet. Joven Garcia Rurama, shoutout to you. Angela Pahilaligayo,
Angela Pahila Ligayo, always a bangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Maraming salamat. Maricel Tamayo Vicera, shout out to you. Shout out Kuya Amin, listeners mo, God bless and more power. Kuya Bono, it's me again, Melowin from C. Versosa, Bagao, Agyaman. Rosie ng Hong Kong, shout out to you. TN Ad, pa-shout out Kuya Bono, solid listener mo ako from Alicia Isabela. TN Ad, Agyaman, Kabsat. Raymundo Calio Ragohos, good morning Kuya Bono, pa-shout out naman po family ko sa Rojas Isabela, Ragohos family. Always po ako nakikinig ng upload nyo Kuya. At pag-shoutout na din mga ka-work ko dito sa company namin dito sa South Korea, The Fielder. Thank you and God bless you too. Raymundo Calo Ragohos. Valdez Amelia Agkawili, pa-shout ko Bono, adik na ako sa pakikinig sa programa mo. Inabangan ko palagi ang bagong upload mo. Maraming salamat Amelia. Lynn Antonio Tolosa, salamat sa bagong upload. Shout out, always a bangers here in Hong Kong. Thank you, Lynn Antonio Tolosa. Kael Pasqua, pa-shout ko Bono from Quirino Province. Kanayon nga, nakaabang kadagiti stories nga upload yo. Agyaman Kael. Joan Pagigan Lopez, shout out to you, libangan habang nagtatrabaho. Maraming salamat. Mula naman kay Gurbak. Hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa lahat ng taga Green Hills, Rizal, Kalinga from Gurbak na silent listener dito sa Singapore. Thank you, Gurbak. Chris May Tamayo, hello Kuya Bono, pa-shoutout po. Always listener mo po dito sa Al-Baha, Saudi Arabia. Pokwam Pascual Tihada, shoutout to you. Libby Lin, thank you for waiting. Clarence Kumaid Ngateb, shoutout to you. Pokwang Pascual Tihada, thank you so much. Jed Baruga Mangulad, maraming salamat. Carol Tungpalan Batugal, blessed morning Kuya Bono, pa-shoutout ulit from Fire Cagayan. Thank you po at may aabangan na naman kaming papakinggan. Agyaman Carol. Mylene Kuntapay Zirampan, Politik Platan. Mylene Kuntapay Zinampan, hello Kuya Bono, Mylene Kuntapay Zinampan po ng Kataran Solana. Pa-shoutout po, always listening here in Doha, Qatar. Meron Jewel, shoutout to you. Jean Bib Sayot, good morning po. Shoutout po sa Movers family dito sa Hong Kong from Jean ng Hong Hom. Sana tama yung bigkas ko. Len Soriano Ligutan, shoutout to you. From Hong Kong, shoutout to all my tropa. God bless sa inyo. Elizabeth Abonberry, pa-shout kay Bono sa dalawang anak ko na magbe-birthday this January 24 and 26. Happy birthday, Bunsuan Adriel Gwen, at sa atin namin, Zamira Zaren. Salamat po at maraming salamat din sa pagkikinig. Ling Tumbali Kabagawan. Ling Tumbali Kabagawan, shout out to you dyan sa Hong Kong. At yun na, natapos natin sa Facebook. Sa susunod na shoutout natin sa part 2, sa YouTube naman tayo makikinig. At sa part 1 mo, kahugot na Vilma, maraming salamat na. At antabayan natin lahat ang part 2 ng kanyang kwento dito lamang sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot. Stay safe and God bless us all.